Nagulantang si Yuri nang tumunog ang alarm clock. Umupo siya sa kama at pinindot iyon para tumigil sa pag-iingay. 7:00 na ng umaga. Bigla siyang nataranta. Sabado noon, araw ng pamamalengke. Ang ipinagtataka lamang niya, bakit tanghaling nag-alarm ang kanyang orasan. Sa pagkakatanda niya, maaga niyang isineset ang orasang iyon. Dali-dali siya nagtungo sa banyo, naghilamos, nagsipilyo at pagkatapos ay nagbihis ng ibang damit. Tanghali na, malamang wala na silang maaabot ang sariwang paninda sa palengke. Tahimik ang paligid ng inn nang bumaba siya roon. Walang tao sa labi. "Kara?" Tawag niya sa kaibigan. Nagtungo siya sa kusina para hanapin ito. Laking gulat niya nang si Drew ang mabungaran niya roon. Nakasuot ito ng apron at abalang nakikipagbuno sa niluluto nito. "Anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong niya rito. "Good morning," nahangiting bati nito sa kanya. Hindi man lang sinagot ang kanyang tanong. "Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Kara?" "Wala si Kara. Maaga siyang umalis para mamalengke." Iniwan siya ng kaibigan? Marahil dahil tanghali na itulog pa siya, kaya nagpa siya itong mamalengke na mag-isa. "Ano nga ginagawa mo rito?" Tanong uli niya. "Nagluluto," papilosopong sagot nito. "Tingin ko nga, pero kasi sa pagkakaalam ko, si nanay ko rin ang kusinera namin at hindi ikaw." "Wala rin si nanay ko rin dahil sinamahan niya si Kara sa palengke, kaya ako muna ang cook ngayon." "Marunong ka bang magluto?" "Well, kung pagpiprito lang naman, I can handle it. Basta lahat ng piniprito at pinapakulaan kaya ko." "Guest ka namin dito, kaya hindi mo dapat ginagawa yan. Ako na riyan," wika niya. Lumapit siya rito at tinangkang kunin dito ang hawak nitong syanse. Subalit mabilis nitong naiwas iyon sa kanya. "Hep, teka lang. For your information, I officially declare that this day is Yuri's Day." "At ano na namang kalokohan ng Yuri's Day na ito?" "Ang ibig sabihin, araw mo ngayon. At dahil araw mo ngayon, I will be your slave for the whole day. Lahat ng dapat at gusto mong gawing trabaho, ako ang gagawa para sa'yo. All you have to do is sit back, relax, and enjoy the movie." Biro pa nito. "Ano bang pinagsasasabi mo? Slave mo nga ako for today. Ang slow mo naman." "Talaga lang ha?" "Talaga. Your wish is my command." "Tingnan nga natin." Hinila niya ang tall chair at saka siya umupo roon. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa kitchen counter. Saka kunwari ay nag-isip. "Gusto ko ng kape." Kapag kuwan ay sabi niya. "1 hot coffee? Coming up." Magiliw na wika nito. Kumuha ito ng tasa at sinalinan niya ng brewed coffee na nasa coffee maker. Nilagyan nito iyon ng kaunting asukal saka iniabot sa kanyang tasa. "Freshly brewed coffee with sugar but no cream. Just the way you like it," sabi pa nito nang ibaba ang tasa sa kanyang harap. "Paano mo nalaman ang gusto kong timpla?" Itinanong ko kay Kara. "May pag-uutos pa po ba kayo, Your Royal Highness?" "Ano bang nakain mo't naisipan mo to?" "I just thought masyado ka masipag. Masyado ka maraming ginagawa. Panahon na para mag-relax ka naman ng kaunti. Breathe, para naman hindi ka masyadong ma-depress." "Mag-relax? I can't afford to do that, lalo na ngayong sunod-sunod ng problema ko at patong-patong ang gagawin sa inn. Kaya nga ako narito, para tulungan ka." "Thanks, but no thanks. You don't have to do that. I mean, you don't have to do all this." "I know, but I want to do no matter what or no matter how much you say you don't want me to. I'll always be here for you, Yuri." Seryosong sabi nito. "Bakit?" Naguguluhang tanong niya. Hindi kasi niya maunawaan kung bakit ganun na lang ito kapursigidong tulungan siya. "Sunog!" wika nito. "Ha? Amoy sunog!" Suminghot siya. May naaamoy nga siyang tila na susunog. Nagkalitang siya sa sinabay nito na paglingon sa kalan. "Ang itlog ko!" Bulalas nito. Lumapit ito sa kalan at pilit hinahangon dumikit na itlog sa kawali.
Nakangiti siya habang nagpapaling. Araw-araw, iba-iba ang ipinapakita nito sa kanya. One minute, he was a playful as 5-year-old boy. Then the next, he would just look at her. Ang nasisiguro niya, hindi siya mapakali tuwing nararamdaman niya ang mga mata nitong nakamasid sa kanya. Mukhang desidido talaga si Dre sa misyon nitong maging alila ni Yuri dahil nang dumating si Nakara at nanay ko ring buhat sa palengke ay nakipag-unahan pa ito sa kanya upang buhatin ang mga pinamili. Yuri, ako na. Anito, sabay kuha sa bayong, nabitbit niya. Alam mo, hindi naman ako imbaldido. Kaya ko na. Hindi niya na ituloy ang sinasabi ng ngitian siya nito ng pilyo, sabay kindat. Sa halip na mainis ay lalo iyong nagbigay ligaya sa kanyang puso. Hinayaan na niya ito sa gustong gawin nito. At habang abala ito sa pagbubuhat ay pumuslit siya upang kunin ang cleaning basket sa isang cabinet sa kusina. Oh, saan ka pupunta? Sita nito sa kanya nang mahuli siyang bitbit ang basket na naglalaman ng panlinis. Maglilinis ng kwarto, sagot niya. Oh, akala ko ba'y tumutulong ka kay Tatay Temyong sa paghahakot ng mga pinamili? Kaya na ni Tatay Temyong yon. Nandun naman si Art. Ako na lang maglilinis ng kwarto. Presinta nito. Look, Dre, I really appreciate your effort to help me, pero hindi mo talaga dapat ginagawa ito. Natutuwa man siya sa pinapakitang pag-aalala nito sa kanya, nahihiya na rin siya. Kalabisan ng alaliin niya ito kahit hindi pa ito nagpipresinta. Sapat na sa kanya ang pagdamay nito. Like I've said, I want to do this and nothing can make me stop. Not even you. Lumapit ito, tinangkang kunin ng basket na bitbit niya. Hindi siya pumayag na maagaw nito iyon sa kanya. Mahigpit na hinawakan niya iyon hanggang sa mag-agawan sila. Give it up, sweetie. I am your slave whether you like it or not. Nabubulala sabi nito. Damn it, anang isip niya. Kailangan ba talaga akong itian ng ubod ng tamis? Wala siya nagawa kundi bitawan ng basket. Tila na bigla naman ito sa ginawa niya kaya napaatras ito. Ay, sorry. Aniya. Okay lang. Buti pa, samahan mo na lang ako. Tara. First stop, the honeymooners. Ani Dre nang huminto ito at si Yuri sa tapat ng kwarto ng mga bagong kasal na bisita ng inn. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong niya. Oh please, dinig na dinig kaya sa buong hallway ang ingin ng dalawang ito tuwing madaling araw. Kahit marino yata para makarami. Ikaw talaga, ang bastos mo. Aniya sabay hampas sa isang braso nito. Walang sabi-sabi binuksan nito ang pinto. Ano ka ba? Kumatok ka muna. Sitan niya rito. Wala sila rito. Maaga silang lumabas. Mamimili raw sila ng mga pasalubong. Sinundan niya ito nang pumasok ito sa loob ng pinto. Natuon ang atensyon niya sa magulong kama. Sa hitsura niyon, hindi maikakailang naging maaksyon nga ang nangyari ng magdagang gabi. Alam mo, kahit walang tao, kumakatok pa rin dapat. Nagsalita ang kumakatok sa pinto. Bakit ikaw? Basta ka na nga lang din pumasok sa kwarto ko ah. Sumbat pa nito sa kanya. Naramdaman niya nag-init ang kanyang mga pisngi nang maalalang ang tagpong tinutukoy nito. Excuse me? Kumatok po ako. Bingi ka lang kasi kaya hindi mo narinig. Ang sabihin mo, sumisimple ka lang ng pamboboso. Dinampot niya ang isang unan at saka ay binato niya rito. Aray, abuso na yan. Kaya pala iniiwan ng mga empleyado mo, minamaltrato mo sila. Sira, gusto mo pa ng isa? Tama na, maglilinis na nga ako, baka abutan pa tayo ng honeymooners. Mataas na ang sikat ng araw, natapos na ni Dre at Yuri na linisin ang mga kwarto. Maliban sa silid ng binata, tumigil sila sa tapat ng kwarto nito. Marahan itong kumatok sa pinto. Room service, malakas na wika nito. May tama ka ba? Napapantastikuhang tanong niya rito. Kwarto mo kaya yan? Natural, walang tao riyan dahil narito ka sa labas. Anong malay mo? At saka, di ba sabi mo, kumatok ako kahit walang tao? Katwiran nito. Muli itong kumatok sa pinto. Room service. Binuksan niya ang pinto at tuloy-tuloy na pumasok siya roon. May topa ka nga talaga. Komento pa niya. Huwag ko na lang kayang linisin to.
Wika naman ito na makapasok na sila sa loob. Bakit naman? Kakalatan ko rin naman tumamaya. Sayang ang pagod ko. Di ako na lang maglilinis para hindi mo nakalatan. Ayoko nga. Sinimula na nitong tiklupin ng mga kumot na nakabunton sa ibabaw ng magulong kama. Naupo siya sa isang upuang katabi ng bintana. Pinanood niya ang paglilinis ito. Magaling ka pala maglinis. Bakit ang kalat-kalat ng kwarto mo? Tanong niya rito. Nakakatamad kasing linisin. Tamad ka talaga. Teka nga pala, ang pagkakaalam ko sa laking mayaman na katulad mo, hindi marunong maglinis. Paano ka natuto maglinis? Marunong ako ng lahat ng gawaing bahay. I spent 2 years of my life in the US living on my own. Kapag mag-isa ka at walang gagawa ng isang gawain para sa'yo, matututunan mo ang lahat ng bagay. Kung sa bagay, tama ka. Being alone teaches you a lot of things. Pagkatapos maglinis, anong susunod mong gawin? Usisa nito sa kanya. Maglaba, kaya lalabahan natin ang lahat ng mga bedsheet at kumot at pinalitan natin. Ang ibig mong sabihin, ikaw pa rin naglalaban ng lahat ng to? Oo, bakit? Pagod ka na ba? Hindi naman, hindi ko lang akalaing ganun karami palang ginagawa mo. Welcome to the world of being alone, sabi na lamang niya. Ulitin mo pa ang banlaw, mabula pa ang tubig, may sabon pa yan. Utos ni Yuri kay Dre. Nakaupo siya sa isang bangkito sa likuran ng inn. May poso roon, kaya doon ang nagsisilbing labahan nila. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin gamitin ang washing machine sa pagbabanlaw. Total, iyon naman ang ginagamit natin sa paglalaba. Wika naman niya. Aksaya lang sa kuryente at tubig. Mas malinis ang mano-mano ang gagawin ng pagbabanlaw. Kaya isa pa. Pumwesto ito sa likod ng poso at sinimulan nitong magbomba ng tubig. Pinuno nito ang tubig ang malaking timba na siyang pinagbabanlawan nito ng mga labahin. Paano mo ito nakakaya na mag-isa? Tanong nito sa kanya. Hindi ko naman laging ginagawa to. Salitan kami ni Kara. Maski na, mahirap kaya maglaban ng sangkaterbang kumot. Madali lang yan kapag nakasanayan mo na. Kailangan ko kasi mag-cost cutting kaya nagbawas ako ng empleyado sa inn. Ako na lang gagawa nito para menos gastos. How long have you been doing this? Simula nang malugi ang inn, simula nang mamatay ang mga magulang ko. At hanggang kailan mo naman balak gawin to? Hanggang kaya ko. Ito na lang natitirang kayamanan ko. Ito na lang natitirang alaala ng mga magulang ko. I swear to their graves, I would never let the inn die. I intend to keep my promise. Ganon ba talaga kahalaga sa iyo tong inn? Seryosong tanong nito sa kanya. Tumigil ito sa pagbobomba ng poso at hinarap siya. Ito ang buhay ko. Kapag nawala ang lahat ng to, para na rin ako namatay. Natigilan ito. Tila may iniisip. Bakit? Tanong niya rito. Ha? Tila na biglang wika nito. Don't worry, Yuri. Hindi mawawala sa iyo ang ina to. Pangako yan. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Bakit ba tila sigurado ito sa sinasabi nito? Hello, Dad. Bati ni Dre sa kanyang ama. Kausap na ito sa cellphone. Nasa loob siya ng kanyang silid. Pagkatapos maglabay, naligo siya. May ipasa siyang sorpresa para kay Yuri. Pero nais muna niyang asikasuhin ang isa pang mas mahalagang bagay. Andre, where are you? Matagal na kitang hinahanap. Wika ng kanyang ama. Dad, I'm on an assignment. Gusto ko lang itanong sa'yo ang development ng bagong project ng company natin. At bakit naman? Dad, just tell me kung saan ang site ng bagong project. Sa sityo Pulang ang Lawa. Why the sudden interest, Andre? Dahil gusto kong ipatigil muna ninyo ang construction ng project na iyon. I want you to review everything first. At bakit ko naman gagawin yon? Dad, please. Why don't you come back here? Take charge of the project. Review everything you want to review. I will, Dad. I will. Iyon lamang at ibinabana niya ang cellphone. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. He never really liked handling business. Pero iyon lang ang tanging paraan upang matulungan niya si Yuri. It was the only way he could help and keep his promise to her.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.